Welcome to OFW Runner, Day 86. Today is March 26, 2017. At ang tanong ko po ngayon, actually hindi tanong, ang ating Step 4. When it comes to investing, ano ang Step 4? Yan po ang sasagutin natin mamaya. At sa mga tao ngayon lang, OFW ngayon lang nakikinig, o first time na manonood, this is my New Day's resolution. Wherein, instead of thinking of a task to complete within the year, I am committing to complete a task every single day of the year. And I'm taking a video of it so I can inspire even just one person to start a habit and make it a good one. And now I'm starting a pattern. If it's my day off, I'll be walking for an hour. So see you in an hour. Sa halos 2 taon kong pagiging volunteer sa OWA as a financial literacy trainer, I'm proud to say na wala akong natatapakang ng tao sapagkat ang kwento lang ng buhay ko ang sinasabi ko. At ang mga pagkakamali ko as an OFW ang sinishare ko para maging lesson sa ibang tao, bago man o hindi, bagong OFW, para wag na lang gawin to. Pero may choice pa rin sila para kung gusto lang ma-experience yung pagkakamali ko. Sila na bahala, kumbaga. At usually, ito yung sagot sa kanina, Step 4. When it comes to investing, ano, Step 4? Kapag tinatanong ko ang mga OFW sa mga seminars na ginagawa ko, at ang tanong ko sa kanila ito, papaano bayaran ang utang? At walang paltos, walang unbelievably pare-parehas ang sagot. Eh di mangutang? So, ang sagot usually ay umutang, pambayad ng utang. Let's get into specifics. Kapag tinatanong ko, kung meron kayong utang na 5,000 at ang sagot nyo ang pambayad nun ay mangutang, magkano ang dapat mong utangin next kapag meron kang 5,000 ng utang? Alam mo sagot? Mabilisan. Ang bilis na sagot. Ang sagot, 10,000. Doble agad. At ang sabi nila, yung 5,000 pambayad at yung next na 5,000 para sa kahit anong gusto mong bilhin. Diba? Tapos usually, pag meron kang utang na 10,000 at pag sabi sa nila, okay, paano bayaran yung 10,000? Alam mo sabi? 20,000. Doble pa rin. Doble ang sagot. Dodoblehin nila ang utangin. At yung 10,000 pambayad ng utang at yung panibagong 10,000 eh wala lang. Pambayad, pangbili ng kahit anong gusto nilang gawin. So, kung nakikita niyo may pattern dito. At huwag kayong mag-alala. Kung yun din ang sagot nyo, hindi kayo weirdo. Kasi yun din ang sagot ko. Yun ang ginawa ko buong buhay ko. Nasa Pilipinas pa lang ako, sugarol, nagkautang-utang. Ang ginawa ko, mangungutang ako sa ibang tao, pambayad ng utang sa ibang tao, pero pinasusugal ko. So lumaki na lumaki. And then, nagtrabaho ako sa isang credit card company. Akala ko natuto ako sa paghawak ng utang or yung mga do's and don'ts ng utang. Hindi pala. Ganun pa rin. And then, napunta ako, naging OFW ako dito sa Hong Kong. Alam mo ginawa ko? Nangutang ako. Nangutang ako at yung pambayad ko ng utang na yon ay umutang din ako pambayad ng utang. At nabago ang lahat dahil sa financial education. Nalaman ko na mali lahat ang ginagawa ko sa buong buhay ko. At kung ikaw man ngayon, kaibigang OFW, ay nagbabalak mangutang pambayad ng utang, mali ang gagawin mo. Sapagkat babaon at mababaon ka lang sa utang na yan. At alam mo kung anong paraan sa pambayad ng utang? Magtrabaho ka, paghirapan mo ang trabaho mo, at unti-unti mong bayaran ang utang mo. It will take some time. Ako, yung utang ko nung 19 years old ako, sa pagsusugal ko, 3 taong kong binuyo. 3 taon para mabayaran ang utang dahil sa luho, dahil sa sugal. Ganon din dito, 6 na taon, nakautang ako ng halos 1 milyong pesos. Ngayon, nagbabayad pa rin ako. Magna 9 years na ako dito, so approaching 3 years na ang pagbabayad ng utang ko at hindi pa rin ako tapos. Pero huwag kayong mag-alala, masaya ako. Sapagkat alam ko na ang kailangan kong gawin at ginagawa ko na siya. At alam ko, unti-unti gumagana.
Ngayon ko lang na-realize ang lahat. Sapagkat ito ang lesson. Kapag maikli ang kumot, matutong bumaloktot. Tama? Hindi mo kailangan mangutang ng extra para lang pambili mo ng luho. Bagkus hindi mo nga kailangan mangutang Ang kailangan mong gawin ay yung sweldo mo, ipambayad mo ng utang mo. Tapos, ito pa. Alam nyo ba? Alam nyo ba na kapag umutang kayo pambayad ng utang, feeling nyo humahaba ang kumot. Feeling nyo humahaba ang kumot. Pero, yung paghaba ng kumot o yung paggaan ng kalooban nyo, mayroon kayong utang na 10,000, nangutang kayo ng 20,000, feeling nyo, ay, tapos na ang paghihirap ko, mababayaran ko na yung utang ko, gagaan ang pakiramdam mo. Sa ibabayad mo yung utang mo, ang saya-saya ng pakiramdam, magbabayad ka ng utang mo. And then, after a month, sa panahon na kailangan mo nang bayaran yung panibago mong utang, mararamdaman mo na hindi pala humaba ang kumot. Bagkus lalong umikli ito. At lalo akong nabaon sa kumunoy. Sa kumunoy na hindi ko alam kung paano ako aalis. Ito lang. Be patient and work hard for it and make it a habit to pay this debt first. Alam niyo mga kaibigan, napakasimple lang ng sagot. Kapag maikli ang kumot, matutong bumaluktot ng tunay. Tanggalin na muna natin ang luho sa buhay. Hindi mo kailangan ng bagong sapatos. Hindi mo kailangan ng bagong damit. Hindi kailangan ng pamilya mo ng bagong sapatos. Hindi kailangan ng pamilya mo ng bagong damit. Hindi kailangan mag-aral sa private school ng anak mo. Hindi kailangan madagdagan ang allowance nila. Kung ang pera na binibigay mo sa Pilipinas ay 5,000 pesos. 5,000 pesos din ang ipadala mo as an OFW. Sapagkat hindi kayo maman pagtapak mo dito. Hindi ka pa mayaman, nagpapayaman ka. Lalong-lalo na pag may utang ka. At iyan po ang usual problema ng isang OFW. Wala pa man, hindi pa man sumusweldo, ang laki na ng utang. Placement fee na bawal ha. Placement fees, mga inutang sa kamag-anak para pambili ng bagong damit, maleta, whatever. Utang-utang na, hindi pa nag-uumpisa. Pag nangyari yun, huwag niyong sisihin sarili nyo. Kultura natin yun Pero ngayon, dahil alam nyo na, through this financial education, kayang-kaya nyo nang bayaran ito. At iwasan na muna ang luho hanggat di ba na mabayaran to. Alam nyo kung kailan kayo bibili ng luho? Kapag bayad na ito. Pangako ko sa'yo, gagaan ang pakiramdam mo at yung kumot hahaba ng tunay. Alam kong kaya mo yan, kaibigan. Sa pagkakaya kong tumakbo, maglakad, o mag-jog 365 days ngayong taon, alam kong kaya mo rin.